Hello, so we have Sergeant Paul Andrew Espiritu to answer some of our questions for physical science and TLE. So, have you ever experienced doing relief and rescue operations during natural calamities like typhoon or earthquake? Parang Yolanda. Nakaranas po ako typhoon po. Nag-provide po kami ng transportation assistance sa mga binaha. Tapos yung mga na landslide yung mga doon po sa Mindanao po. Uh, Paano yung experience? Nakakatakot ba or Hindi naman kasi may mga mga trained man kami sa rescue operations. Kaya medyo kampante kami sa mga ginagawa namin kasi sanay na po kami. Okay, so next question. What are the differences with the training for combat operations and for relief and rescue operations? Kung ihahambing namin yung combat operation sa relief operation, mas mahirap yung combat operation kasi hanapin pa namin yung kalaban namin. Halimbawa may information na andito sila sa isang lugar. Maglalakad kami ng napakalayo na ang bigat-bigat ng mga backpack namin. Tapos pagdating namin doon, wala naman pala yung kalaban. So yun. Pero anytime, abang naglalakad kami, pwede nila kaming putukan. Kaya doon, nakasalala yung buhay namin doon. Kung kukumpara mo sa relief operation, mahirap din sa relief operation kasi buhay mo rin nakasalalay dyan. Pero kung mas risky lang yung combat operation. Okay, so are there required skills that a soldier must learn before he can be part of a rescue operation during natural calamities? Pagka kami naman bilang isang sundalo, hindi kami ipapadala sa mga rescue operations kung wala kaming mga training. Kasi malilintikan kami sa mga officers namin kung halimbawa may mangyari man sa mga civilians na namin. Kasi nagpa-rescue ka doon, hindi ka naman pala marunong lumangoy. Kaya muna kami, naman kami mga trainings, mga seminars regarding po sa mga rescue operation. Gaano katagal yung mga trainings tapos yung mga seminars? Bali, minsan umabot po ng depende po yan sa program of instruction kung mga subjects na kung kaya ba depende kasi yan sa officers namin. Kasi may mga activities kami dito sa loob. Kaya minsan nadidelay yung kasi dahil may mga activities sa loob. Kaya nga nadidelay kasi may mga activities. Kaya medyo tumatagal yung duration ng activity ng seminars or training. Okay, so third question. Can you share to us some experiences that you have about doing operations during natural calamities like typhoon or earthquake? Nakaranas kasi ako lang yung sa bagyo lang. Sa earthquake wala pa akong naranasan yung dry run lang. Sa relief operation na subukan ko sa Mindanao nung nag-rescue kami hindi ko na matandaan kung anong bagyo yun. Pero talagang you're preparing na for the big one daw, yung sinasabing malaking earthquake. Oh, yan. Pagka may mga kasi may mga info naman na advance info naman sa atin na kung minsan may mga tayo mga balita, may mga info sila na may ganito, lindol minsan. Pero minsan kusang kusang dumarating lang yung lindol na yan, hindi natin alam. Kaya minsan bago yung mga darating yung date na yon na sinasabi ng ating mga reporters, nagkakandak kami ng mga dry runs. In case na imbes na matuloy man, hindi man natin pinapanalangin na matuloy, alam namin yung ginagawa namin. Okay, so last question. Why is it important to do seminars and drills about earthquake or typhoon? Napakalaking importante po para sa amin magkaroon ng mga drills para sa mga rescue dahil iniiwasan po natin ang disgrasya para po
sa ating mga kababayan ng sibilyan. Kung may social enterprise para tulungin kayo, kung may kinakailangan ba kayo, anong dapat mangyari? Anong dapat i-propose mo para may pagbabago naman sa mga sundalo dito? Kung para sa akin, kung ang ipopropose ko na halimbawa mga projects, ganun po ba? Halimbawa mga projects ay priority ko po yung yung pabahay kasi sa amin ng mga sundalo, karamihan sa amin malalayo sa pamilya. Yung iba hindi na nakakauwi kasi malayo, tulad ng iba sa Mindanao pa umuwi. Kaya mas maganda yung yung pabahay para sa mga sundalo para mapalapit yung mga pamilya namin sa amin para hindi na kayo problema sa pamasahe pa uwi. Saan ba kayo umuwi dito? Bali, taga Isabela po ako, tapos may bahay na po ako dyan sa labas. Nakabili So pa yung ako pamilya mo nandito na? Nandito na po. Pero Na- yung ano- meron bang iba na wala pa? O yung mga ibang sundalo, hindi lahat kasi ng sundalo may sarili ng bahay. Pero ang asawa ko taga Mindanao. Kaya na parang napupunta lang siya dito. Kasi hindi ko man gustong tumira sa Mindanao, kaya dinala ko dito. Ay, tama naman. So kung talagang may kailangan mga bahay para sa mga sundalo at Yun mga po pamilya nila. yun ang ipa-priority ko na proposal para sa amin. Kahit na hindi government affiliated, kahit mga bahay lang, bahay-bahay. Okay lang, basta Basta malapit sila. Yun may ang- mga po dito, may mga pabahay po dito, kaya lang limited lang. Hindi kaya po sa dami ng sundalo. Gano'n kadami ba yung mga sundalo dito? Hindi ko po Pero marami na talaga. Kasi may mga branches na ang Second Infantry Division, may mga parang dami ng branches na assign sa ibang lugar. Kaya di ko mabilang kung ilan, basta libo ang sundalo dito. Marami nga. Okay, salamat po, Ina. Salamat din.